father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Aye, your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Aye, your health is your wealth, now I'm telling you so. Magandang hapon sa lahat. Lalong-lalo na itong mga televiewers natin at higit sa lahat sa ating mga taga-subaybay sa health, wealth, and home dito sa www.ustream/channel/ITV Kakampi Online. Ano muna tayo ng ating mga pagbati dito sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa ating mga kakilala na alam ko na sila ay nakaabang ngayon at manonood sa atin para sa pagbati dito sa kanilang mga pangalan at tuwang-tuwa sila na mababanggitin kanilang mga pangalan dito sa programang Health and Wealth. Binabati ko po ito si Doktora Imelda Idudu. Siya po ay medical director. Ganon din kay Doktora Cherry Sarmiento ng yung isa po siyang host din po siya at producer. Ngayon ito pa si Doktora Miss Teresita Tan. Chairwoman naman siya ng Chief Executive Officer ng Right Harvest and Resources Information Incorporated. Siya po ay siya yung chairwoman at Chief Executive Officer sa Right Harvest. Maganda itong yung mga products po nila ay mga herbal, mga gamot sa mga diabetic, sa mga yung may ulcer, may cancer, at saka yung may mga iba't ibang klase na karamdaman na hindi magamot ng yung sa butika ng mga gamot. Ito, kung magtitiyaga ka lang dito sa kasi yung nila, parang juice. Tapos mayroong mga, parang yung mga maliliit na, yung parang
gulaman na nakaano doon sa tubig. Ngayon, pag uminom ka niyan, medyo magiging haginhawahan ka sa iyong karamdaman. Iyon ang ano nila. Dahil meron silang sariling pinagkukunan. Kaya tinawag silang right harvest. Ito, binabati ko rin si Mr. Teresa, Miss Tere S. Cerezo. Siya po ay General Manager ng Bonavita. Yun na yung ano niya. Mga ano rin to, mga organic din ang kanilang mga products. Kaya, kumbaga sa ano maganda rin ang mga products nila, iba't ibang products yung mga pinag-aanuhan nila. Kaya, itong doon naman kay Miss Tan, ganun din. Dito naman kay Terry, Cerezo, maganda rin kasi ang ano nila, mayroon silang mga coffee na herbals, mga organic. Pagbati pa rin to natin sa ating mga kaibigan. Binabati ko si Mr. Ed V. Cerezo. Ito mag-asawa yan, si Mr. Cerezo at saka si Mr. Ed Cerezo. Ito naman siya naman ang President and CEO ng kanilang company, Bonavita. Yun, silang mag-asawa yan. Napaka-magbabait itong mag-asawang ito Wala kang masabi, wala kang itulak kabigin sa kanilang dalawa. Dahil napaka-bait nila at saka maano sila sa kanilang mga tauhan. Yung bang magiliw sila, hindi sila di ko tulad ng ibang mga amo na hindi na makikipag-mingle doon sa nakita ko talaga sila pakarating ako sa opisina nila. Baka isa sa mga Lunes, baka sila dito for interview dahil saka mag-ano sila ang kanilang mga product. Ngayon ito si Mr. Neil Siliano. Ano naman ito sa naman siya NSL Herbals. NSL Herbs kung tawagin. Mga herbs, iba't ibang klase naman kanilang mga herbs. Yung bang may mga panghaplas, mayroon namang inumin, mayroon namang ipinangaano sa mga sugat. Kaya, kumbaga sa maganda rin tong kanila. Kaya, yan, baka medyo ma-invite din natin yan dito. Binabati ko rin si Mr. Rizy Muntis, sales manager naman siya ng Glorious Industrial and Industrial Corporation. Ganon din kay Miss Jennifer Pulutan. Nako, sorry Jennifer, sorry. Mamamayder ko pa yung apelido mo. Miss Jennifer Pulutan. Isa po siyang proprietor. Hindi ko lang alam kung ano ang company nila. Medyo na ako doon, hindi ko naitanong sa kanya kung ano ang company nila. Ganun din, pagbati pa rin kay Mr. Mickey Javier. Diyan din siya sa Glorious Industrial. Kaya, medyo maganda rin yung nila pagbati pa rin, binabati ko si Miss Rizalina Olavaria. President siya ng Pantawid sa Pantawid sa kahirapan ng Mansalin.
Ganun din kay Miss Rubil, Mr. Rubil Taguman. Siya naman ang treasurer dyan sa Pantawid sa Kahirapan. Ganun din, binabati ko rin si Mr. Niftali Munida. CEO naman siya ng Just Footwear Store. Pagbati pa rin ito, marami tayong babatiin kasi itong mga gusto talaga itong mabati sila. Si Mr. Francis Pili. Yung Pili talaga, P-I-L-I. Pili Bamboo Supervisor. Siya naman ang Pili Bamboo, ano pa ito, Supervisor. Diyan sa Cardona, Multipurpose Cooperative. Yan, si Mr. Francis Pili. Kaya kung medyo yung mga ata ito sa bamboo organ ata ito eh. Kaya medyo siya ang supervisor dyan. Nandito naman yung pagbati natin sa mga, yung kahapon, napasal kami sa Glorieta kasama ko yung husband ko. Kasi nanggaling kami doon sa Bread of Life sa Greenbelt. So napadaan kami dyan sa Glorieta pagkatapos namin sa dyan sa yung isang store dyan. Kaya medyo napunta kami doon sa Glorieta. Nadaanan namin yung itong mayroon pala silang exhibit yan. Yung exhibit nila ay mga naman, yung tungkol sa mga bata kasi kaya ang tawag nila Expo Ma'am. Expo Ma'am. Pero mga bata na para sa mga babies. Iyon ang mga nila. Kaya ito, babatiin natin tong mga nakakatuwa rin tong mga batang ito na sila nung kanilang mga exhibit. Binabati ko si Mary Grace Sanggil at saka si Niyami Monica. Ganon din kay Shine One. At saka kay Tina Marie One. Ganon din si Herman Sandigan. Sa ito, ID1 Pampers. ID1 Pampers naman sila. Kaya medyo ako dito sa... Ganon din, binabati ko rin si Nika Abad at si Jack de Guzman. Sa naman sila, Minehini, kaya yung Minehini na yan? Hindi ko matumbok kung yung ng Minehini na yan. Kaya medyo tayo diyan sa dami ng ating sa dami nitong ating mga binati sa kasi gustong-gusto talaga sila mabati dito sa ating programa. Ngayon ito namang huling pagbati natin ay tungkol naman ito sa mga may kaarawan. Binabati yung may kaarawan ngayong araw na ito, November 7. Binabati ko si Miss Cristita Daluraya. Kilala siya sa tawag na Titi. Miss Cristita Piñaranda Daluraya. Kaarawan niya ngayon. Ganon din kay Miss Librada Lucero. Kaarawan din niya ngayon. At si Miss Librada naman, kilala naman siya sa tawag na Liblib. Kaya iyon magkasabay ang kaarawan nila ngayon. Happy birthday sa inyong dalawa. Ngayon nandito ang awitin ng happy birthday para sa inyo. Ating bigyan ng awitin ng happy birthday. At
alam ko nakaabang sila ngayon, nanonood sila para dito sa na pasalamat sa kanilang pagbati sa happy birthday. Your health is your wealth. Now don't you forget it. Just a day, just another year. Good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. Oh, oh. May the times always smile on you. May happiness always come your way. We're here to love you. We're here to celebrate your day. Oh yeah. We wish the best for what the best can be. All the best. We wish for you that all your dreams come true. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. The years may come and the years may go, but that won't change what we already know. You're such a great friend, and in our hearts your love will grow. Count on us when you're feeling down. In times of trouble, we will hold your hand. You're such a great friend, and we will love you till the end. We wish the best of what the best can be. All the best. We wish for you that all your dreams come true. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. It's time to wish, it's time to give, it's time. Tapos na tayo sa ating mga pagbati at medyo alam ko nasyahan na itong mga binati natin dahil sa sila ay mga naging kakilala, naging kaibigan ng ano natin. Ganon din itong may kaarawan ngayon. Sana binabati ko po sa kayo. Sana umaba pa ang buhay ninyo. Yun na yung ano natin. Alam kong medyo nasyahan kayo sa pagbati na yan. Ang gumiwi naman tayo dito sa ating kalusugan. Di ba bago mag-undas nabanggit ko po sa inyong mga herbs na pwedeng gawing tea. Kung pagsasama-samahin yan, sila ay magiging tea. Pero kahit hindi sila pagsama-samahin, pwede rin silang magawang tea na magsilbing. Kung wala na tayong ibang mainom, ay magiging ano na sila, yung tea kung tawagin. Di ba? Sa Japan, mahilig yung mga ano ng tea. Ganon din yung mga Chinese, mahilig din sila sa tea. Dahil yun ay nakakapaganda raw yun sa ating katawan. Dahil medyo warm ang ano dyan. Kasi kung puro malamig iinumin natin, yan ang pinag-uumpisahan, nagdudulot ng karamdaman sa ating katawan. Di ba? Kaya kung minsan
mahirap din yung sobrang puro malamig ang iniinom natin. Medyo uminom naman tayo ng warm water or warm tea. Yun yung ano ngayon dahil nakikita nyo naman ang mga kutis ng mga Chinese na mga babae o maging sa mga lalaki man. Ganon din sa ay yung mga Haponesa. Ganon din yung mga lalaki na mga Hapon. Ang gaganda ng mga kutis nila. Dahil ang iniinom nila puro tsaa. Tea. Kumbaga sa ano, tea. Kaya naano natin na yung tea ay maganda talaga sa katawan. Kaya nabanggit ko sa inyo na medyo itong ano natin, itong mga herbs na magagawang tea ay ano ko sa inyo yung ilalahad ko sa inyo itong ang mga benefits, yung benepisyo na maaaring makuha natin sa bawat halamang gamot or herbs kung tawagin. Una dito yung herbs na mga ano, yung herbs na tea, herbs teas, yun ang ano. Medyo pasensya na kayo kung minsan yung pronunciation ko na ano kasi medyo na nabawasan ng aking mga ngipin. Kaya ito O yung itong herbs tea, ang number 1 ay ang turmeric. Hindi ba yung turmeric, yung ano, yung yelong ano, yung luya. Luyang dilaw kung tawagin nila. Nandito ang mga benefits ng luyang dilaw. Maganda ito kasi medyo ano, kasi alam ko lalo na yung mga kababayan natin na masyadong conscious sa kanilang mga kalusugan. Kaya nandito yung mga benefits na maaaring maitulong sa katawan natin ang turmeric. Luyang dilaw. Medyo bubulot tuloy ako dito sa minsan nalilito ako sa pagsalita nitong turmeric. Yung luyang dilaw pala yan. Ang luyang dilaw, herbs, yung turmeric ay ang mga benepisyo na makakatulong sa ating katawan ay yung antioxidant siya. At saka reduce risk of blood clot. Nakakapag rin dito, maganda ang nito dahil sa pag medyo ang dugo natin ay yung bang nagkraklat, yung parang nagdidikit-dikit o nagbubuo-buo, ay nakakatulong din itong luyang dilaw na ito. Yung turmeric. Reduce risk of blood clots. Reduce naman siya, ay prevent naman ng stroke. Kung nagpre-prevent ito ng stroke, kaya parati tayong iinom dyan bago matulog o pagising sa umaga, mag-ano tayo ng turmeric. Pwede rin naman ilagay na katulad ng ordinary na luya, yung hinahalo natin sa pagkain. Parang sa labat naman ang tawag doon. Itong turmeric, maganda ito Pwede rin naman ilaga ito. Pwede rin itong gawing sa labat kasi parang luyang puti naman yun. Luyang puti naman yun. Yung hinahalo natin sa ating pagkain. Kaya yan, pwede natin inumin ito dahil para hindi tayo magkaroon ng stroke. Iyon ang para kahit kumain ka man ng kumain, iinuman mo ng pero wag naman yung sobrang kakain ng mga karni. Kasi talaga, iyan ang nagkokos ng stroke talaga. At saka yung mga maalat, yun ang nagkokos ng stroke. So, kapag kumain ka niyan,
maglaga ka ng turmeric, luyang dilaw, din inumin mo para hindi ka maanuhan ng stroke. Kasi prevent stroke eh. Then, improve digestion. Mahusay din pala ito sa pag-digest ng pagkain o para makapupo tayo. Pasintabi naman dito sa mga may merienda. Kasi pag nag-ano ng digestion, improve digestion, nakakatulong yan ng maluwag sa ating katawan dahil nailalabas natin yung ano ng basura sa ating katawan. Bukod dyan, ano pa ito? Reduces bad cholesterol. O, reduces bad cholesterol pa rin. Tama yan kasi improve digestion. Then, anti-inflammatory. Maganda rin to kasi mahusay sa ating sa ating kalusugan. Then, nagaan ito ng ito yung anti-biotic. Nagaan ng natural antibiotic. Then, nagpre-prevent ito ng prostate cancer. Maganda pala ito sa mga lalaki dahil pag nagkakaroon sila ng prostate cancer, mainam to medyo inumin. Kung magtiyaga-tiyaga nga lang tayo sa paglalaga ng luyang dilaw. Kasi malaki palang natutulong nito eh. Yun kung medyo hirap tayo sa pambili ng o pagpa-check up sa doktor. Hirap tayo. Pero bago ka uminom, magpa-check up ka muna sa doktor. Din kung wala ka naman pambili ng yung inireresita ng doktor, pwede mo naman gamitin itong luyang dilaw. Kaya pre-prevent pala ito ng prostate cancer. So, nag-ano pa ito, strengthen ligament. Strengthen ligament. And treatment for skin, ano pa ito eh? Skin disorders. Prevent treatment for preventive disorders. For skin disorder. Maganda, malaki palang may tutulong nito natin. Nag-ano rin ito ng yung nag-cure ng cough, yung pag inuubo ka, nag-cure din siya. Ang dami palang nitong luyang dilaw. Dati hindi naman ito natin pinapansin ng luyang dilaw. Ang pinapansin natin yung luyang panghalo sa pagkain natin. Saka yung salabat. Salabat man o itong pero ang talagang naitutulong ng turmeric ay itong mga nabanggit ko. Kaya yun yung tapos nagpre-prevent din to ng asthma. Aba, maganda rin to kasi para hindi ka magkaroon ng asthma ay yan ang iyan ang pagtiyagaan mo paglaga para ka makainom. So, bukod dyan, rin tong luyang dilaw ng nagre-reduce ng rest and reduce rest and colon cancer. Ba?
Kasi, siyempre, alam nyo naman ngayon, kapag nagkaroon ka ng colon cancer, talagang, kumbaga sa bilang na ang mga araw mo. Kaya, kung saan medyo nakaka-ano ka, ang ano nga lang, yung magkaroon ka ng yung paniniwala. Kasi yung iba, hindi basta ang gusto nila yung puro sa doktor, gusto yung resita ng doktor. Bakit hindi natin subukan itong mga halamang gamot, itong mga herbal na mga gamot? Dahil natural ang nito eh. Hindi naman ito eh puro chemical. Kasi yung mga gamot sa butika, pang-emergency dahil yung mga kailangan tulad yung mga operasyon, na-operahan ka, kailangan talaga yung gamot na yun na nanggagaling sa butika. Pero kung medyo nakaka-ano ka pa naman, pwede mo naman itong maglaga ka nito o para medyo parang suporta mo lang doon sa mga gamot. Kung minsan wala kang pambili ng gamot na yung sa butika. Kaya mo naman yung bang isuporta mo lang to dahil wala naman mawawala sa'yo. At bukod dyan, treat depression. Na-treat ito ng depression. At reduce Alzheimer, prevent Alzheimer's, produce Alzheimer. Naku, minsan nalilito rin ako sa aking pagbabasa. So, nag-prevent ito ng Alzheimer's. Kasi kung minsan dahil yung mga tao ngayon, dahil kung minsan sa kagutuman, sa kahirapan, kung minsan nagkakaroon ka ng pasma dahil sa gutom. Siyempre, nagiging makakalimutin ka. Kaya huwag ka magpapagutom. Yun lang ang aking maipapayo. Huwag kayong magpapagutom. Susubo kayo kahit papano, tinapay man o crackers, yung biscuit. Susubo kayo kahit papano. Kasi kung manatili na parati kang napaglilipasan ng gutom, magkakaroon ka nga ng Alzheimer. Tuloy-tuloy ang pagkakaroon mo ng Alzheimer. Iyan ang medyo nakakatakot pag ikay nakalimot. Tapos makalimutan mo na yung mga kasamahan mo sa bahay. Lalong mas malaking disgrasya. Mas malaking dahil hindi ka na makakakilala. Hindi mo na sila makikilala kung sino sila. Iyan ang iwasan natin. Ingatan natin na magkaroon tayo ng Alzheimer. Kaya, itong alam ko maraming nakikinig ngayon, maraming nanonood. Magtiyaga kayo nitong turmeric. Luyang dilaw kung tawagin. Maglaga kayong luyang dilaw, inumin ninyo para hindi kayo magkaroon ng Alzheimer. Reduces arthritis. Di ba nga sa panahon ngayon, lalong-lalo na ngayon na medyo taglamig, tayo nitong luyang dilaw. Kasi para hindi tayo, kung may arthritis tayo, para hindi manakit masyado yung arthritis natin, medyo nakakalakad-lakad pa tayo kahit papan. Ang mga kamay, lalong-lalo na kapag nagkakaedad, yung mga kamay natin nagkakaroon din niya ng arthritis. Iwasan natin yan. Kaya hanggat maaari, kung tayo ay nitong luyang dilaw, wala talagang mawawala sa iyo. At uhusay pa ang iyong pakiramdam. Magiging malusog ka pa. So, bukod sa reduces arthritis, nagdidetoxify pa ng liver. Biro mo nga naman. Kasi kapag ang liver natin ay maapektuhan or yung atay natin ay maapektuhan nito ng sakit na sa atay, lalong mas mahirap. Mahirapan na tayo sa ating kapag tayo may karamdaman sa atay. So, bukod dyan,
purify pa ng blood. Biro mo. Ang laking ano pala nitong ang laking ano pala nitong ang gamit nitong turmeric. O, ngayon medyo nalalaman na ninyo kung paano ang gamit ng turmeric. Medyo umpisa na natin laga-laga ng turmeric. Gagadgarin nyo lang naman yun o di kaya iwa-iwain ng maninipis sa kamoy tubig upang ito'y kumulo. O kapag napakuluan mo na, palamigin mo ng konti na medyo maging maligam-gam, pwede mo nang inumin. Iyon ang natin. Nag-ano ng blood metabolism. Kaya mo, ang laki pala ng nitong turmeric. At ang panghuli ay slowly progression. Slow progression of multiple cirrhosis. Yun. Pag may cirrhosis ka, talagang nakakaano ito pagaling din to. Basta yun lang, tiyaga-tiyaga lang. Meron pa palang karugtong hindi ko akala ko panghuli na yun Ang karugtong naman nito ay ang iba naman, ang pangalawa. Bali una pala yung pangalawa. Una itong pangalawa. Number 2 is ginger. Ito na yung ginger. Yung luya naman na panghalo natin sa ating mga inilulutong pagkain. Ginger. Ang una, turmeric. Luyang dilaw kung tawagin. Dito naman ang mga benefits nitong ginger ay has been arinon growth for more than 2,000 years. I have been arinon growth for more than 2,000 years. When you take it as eating, it warm your tuto. Parang ganyan, di ba ginagawa natin sa labat ito? Mainitan na ang ating katawan mula ulo hanggang panampak. So, and comfort the body. Warm and comfort the body. Body increases blood flow. Nakakatulong din ito sa pagdaloy ng ating dugo. Mahusay pagdaloy na hindi na nagkakaroon ng bara-bara. Kaya marami tayong masasakit dahil barado ang pagdaloy ng ating dugo. To clean toxin and prostate healing. Yun. Kita mo nga. It lower cholesterol. Exercise is blood pressure and heart function. Ayun maganda rin kaya ngayon sa labat. Karamihan din nag-anong sa labat. Pero ang nakasanayan natin itong
dati-dati nakasanayan natin pag-inom ng salabat. Pero yung paang yung yung kape naman ang pumalit. Kaya medyo na tayo. Kaya kumbaga sa hindi natin yung kan natin, yung pagtuloy-tuloy ng pag-inom ng salabat. Medyo gumawi naman tayo dito sa ipagpatuloy natin itong yung karugtong dahil medyo kakapusin tayo sa oras. Itutuloy natin ang ibang mga herbs na sa susunod na Lunes. Atin namang medyo banggitin itong mga balita. May mabuting balita, mayroon namang masamang balita. Pero itong nasagap ko na masamang balita ay ang tungkol sa nung last week, yung anak nung yung sekretary ng DNR, anak ng sekretary ng DNR, si Abisamis, si Mr. Abisamis, yung anak niyang dalaga, pinasakay daw niya ito ng yung over ng kotse. Din, para maihatid doon sa school, dyan sa Quezon City. Pero ang nangyari, para bang bangag ata yung driver noon, parang binastos yung anak ng dalaga. Siyempre, maganda nga naman, pero hindi dapat ganun dahil yung driver, bukod sa may asawa siya, may nanay siya, may lula siya. Din may anak din siyang babae, may mga kapatid din siyang babae. Huwag niyang sabihin na wala siyang anak na babae or wala siyang kapatid na babae. Ano ang masasabi naman niya kung itong anak niya, natin kung anak niya ang babastusin. Ano masasabi niya? Kasi parang nabastos siya doon sa anak ng sekretary ng DNR. Hindi yata maganda yung gano'n. Paano siya makakapagpayo kung gawain niya? Iyan ang medyo iwasan natin yung mga ganun sistema na medyo dito sa pambabastos. Di dapat iisipin na lang niya na parang anak na rin niya yung kanyang binabastos or parang kapatid, ganun. Anak kasi kumbaga sa medyo iyon ang nababagay sa kanya bilang tatay na siya. Pero bakit ganun? Hindi dapat mambastos, dapat nga gagalang niya. Dahil matutuwa pa nga siya, parang anak ang turing niya. Kahit anak ng iba. Kung nakakakita ka man ng isang dalaga or igalang mo at i-respect. Dahil parang anak mo rin yun anak or apo. Kasi matutuwa ka pa nga niyan. Tatawagin mo pa nga yan, Ning, ganyan. Hindi babastusin mo pa. Napakawalang hiya naman ako. Pasensya na kayo kung ako'y makakapagsalita ng ganyang salita. Dahil isa rin akong magulang. Isa akong ina. Kung anak ko yung gaganyanin, masakit din sa kalooban ko. Babastusin yung anak ko na sa una. Isa rin naman siyang magulang. Hindi dapat. Sa bagay, hindi ako nagtataka dahil sa panahon ngayon, kung tutuusin dahil dito sa mga pinagbabawal na gamot, ay nawawala na ng respeto. Ulting mo yung anak, yung yung lalaki. Mayroon din ang gahasa sa anak. Yung kapatid na lalaki, ginagahasa yung kapatid na babae. Mayroon din yung pinapatay ng tatay yung anak na lalaki or pinapatay yung anak na babae. Yung nanay naman, ganun, pinapatay naman yung inang anak na lalaki ang nanay. Kaya nga, dapat lamang
tama yung inaano ng ating presidente. Ito namang iba na medyo makakaliwa dahil nakikinabang sila sa salapi ng drugs. Kaya parati sila sa lungat. Ano kaya kung sa pamilya nila mangyari yung gano'n? Anak nila, kapatid nila, pamangkin nila, or apo nila, yung gagahasain, ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang nasa damdamin nila? Tapos sila, nagpapasasa sila ng pera ng pinagbabawal na gamot. Kaya hindi talaga maganda yung ganyang klase ng pag-aano ng mga sasalungatin mo yung ginagawa ng ating presidente. Tama lang yung para maubos na yung mga tao na nag-aano sa nitong mga drugs. Kaya medyo naano tayo dito sa mga pamamayagpag nung mga kumikita, nagpapasasa, magkaroon lang sila ng pera na parang di ba masira ang buhay ng ibang tao. Basta sila may pera, napapasasa rin sila sa paggasta ng pera na nanggaling sa masama. Iyon ang inaano natin dahil sa hindi maganda. Mabuti medyo hindi ko na nabalitaan kung ano na nangyari. Tapos binastos pa nitong driver na ito ang kapatid na lalaki nung tinawagan siya. Tingnan mo yung pagka-ulang hiya. Siguro ko taga-bundok yun. Hindi pa nandito nga siya sa Manila, nandito siya sa syudad. Pero hindi pa siya nasisibilize. Kailangan masibilize. Wala pang civilization na ano sa kanya. Kaya, ganun na lang pag-uugali. Hindi man marunong manghingi ng paumanhin sa kanyang nagawa. Pero maanuhin mo yung sisirain, babastusin mo yung isang dalaga na nag-aaral. Ay, hindi maganda. Dapat maano pa nga siya na parang anak niya. Pero hindi eh. Bastos, salilang bastos. Ano ba yan? Nakapag-aral ba yan? O baka naman hindi rin na hindi nakapag-aral. Kung marunong lang siya magbilang ng pera, hindi siya marunong bumasa. Ano lang niya, natatandaan lang niya yung mga pera. Pero hindi siya marunong bumasa. Kaya yun ang nakakaano sa kanya. Kaya kumbaga sa Mr. Driver, magpakatino ka na, huwag kang mambastos. Kasi kung ang matitimpuan na mambastusin yung anak mo ng ibang driver din, wala kang masasabi dahil gawain mo eh. Yun ang nakakaano na masyadong kuwan naman na ano nito, yung pangyayari niya. Ganun din yung ano natin, itong pag ano kay kuwan, itong mga pangbabastos. Hindi tama na mambastos ka. Kaya magbago na tayo kumbaga sa ano. Kung ikaw man ay naliligaw ng landas, magbago na. Huwag natin ano yung kasamaan. Dahil hindi maganda, magbalik loob tayo sa Diyos. Dahil napakamaaliwalas ng pakiramdam kapag ikaw ay hindi nakakalimot pagtawag sa Diyos. Iyon ang ano natin. Baling naman natin sa iba itong balita na masama ring balita. Tungkol naman ito sa pagkamatay ni Mayor Espinosa. Pero ayon sa hindi ka panipaniwala yung pagkamatay kung hindi talagang sinadya. Kaya kung minsan na kakaano rin makinig dahil halatado mo yung pagsasalita nung ano na talagang iniimbento lang para makalusot lang. Pero
ayon sa aking pakiramdam, sinadya yan patayin. Yes. Kaya, ganun na lang yung, yung mga pananalita ng kasi ayon sa ipinahayag ng abogada ng mga Espinosa, ang totoo niya, wala namang baril. Pero, ang sabi nung may baril, 45 daw ang baril. Hindi. Kaya, siguro ko, inilagay na lang yan doon sa kamay ni Espinosa. At saka, ang sabi pa, natumba na nga yung tao, natumba na siya. Doon pa binaril. Di naman ang laban ng isang na yung bang naman yung tao na biro mo, babarilin mo, walang siya sa walang kalaban-laban. Kaya, pero ayon sa aking pananaw, at naging abot tanaw ko rin, yung dyan, mayroon yan mga kuntsabahan dyan na ganun ang gawin, patayin doon sa Kaya, kawawa naman yung tao, walang kalaban-laban. Saka, ang problema ng anak niya, hindi niya yun, dahil sa iba naman ang ng anak niya. Nandun na nga sa malayo ang anak niya. Siya nananahimik, nasa loob na ng kulungan, nag-iisip, nagkakaroon ng stress dahil sa kanyang problema. Tapos papatayin ng ganun-ganun lang. Iyan ang naman na pangyayari. Umawi naman tayo dito kay Laila de Lima. Ako, may papayo ko lang bilang ng kwan natin, ikaw ay naging asawa ni Mr. Flaribol, ni Attorney Flaribol, na kababayan ko. Medyo papayuhan lang kita, huwag ka nang masyadong parang nagmamalaki ka pa. Yung kinakalaban mo, Presidente, galang naman at irespeto mo. Kasi, dada ka ng dada, hindi ka naman dada ka ng dada, kung mananahimik ka, titigilan ka naman siguro. Kaya ka ginaganon kasi nagiging matapang ka pa na akala mo lahat ng kaaway mo ay kaya mo. Huwag ganun. Matuto ka magpakumbaba. Kaya iyan ang natin. Iyon lang ang may papayo ko sa iyo. Manahimik ka na lang dahil hindi naman na ipahayag mo na yung gusto mong ipahayag. Tama na yan. Presidente kaaway mo kung ikaw talaga ipapatulan. Sa tingin mo kaya kaya mo yun. Isa kang Bicolana at iyon isang Bisaya. Walang mga Bisaya na gusto magpatalo ng kung kapag sila ay nasa lugar. Kaya ka na lang, magpakumbaba ka. Iyon lang aking masasabi. So itong natin, itong programa na ito ay hanggang sa susunod na Lunes, sa ganito ng oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ako po ay si Newly TV, sasabi, mabalo. Back when I was a lad, such a long time ago, your health is your wealth. Now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Higher health is your wealth. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth. Now I'm telling you so. Higher health is
These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Hi, your health is your wealth, now I'm telling